Magandang umaga po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo at sumainyo ang kapayapaan ng ating Panginoong Hesukristo. Salamat po sapagkat muli binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon para tayo po muli mag-aaral ng Kanyang salita. Sa ngayon po ay kailangan natin ito, lalo ngayon marami nanghihina po mga kapatid, gawa na sa nangyayari sa paligid po. Pero huwag kayong mawawalan ng loob po. Ang Diyos po natin ang bahala po sa atin. Hanggat may Diyos po tayo, huwag kayong matatakot at hindi mawawala ang ating Panginoon po. Pero of course, bagong lahat, yuko natin ang ulo natin and let's pray. Father in heaven, we thank you for the great opportunity to minister and to lead these precious people. Thank you, Lord, that revelation and knowledge will flow from you and will not be hindered by the satanic force. Father, I pray that you will speak to your people with simplicity and by the power of your anointing, and let your glory be manifested through your word. And please, Lord, help those who are in need, and please heal those who are sick, O God. Thank you, Lord, and this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Okay, in the book of Matthew, chapter 7, verse 24, the scripture says, "Therefore, whoever hears these sayings of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears this saying of mine and does not do them will be like a foolish man who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall." And our subject today is entitled, "Paano haharapin ang hamon ng pandemya?" Okay, brothers and sisters, 4 weeks ago, we studied about the first of the 5 pointers in preparing for the coming of our Lord Jesus Christ. And that is to have such great faith. And 3 weeks ago, the second pointer is all about stewardship. And we learned that God called us as the gospel stewards. Today, we will discuss the third pointer and part 2 of stewardship, and that is the stewards of the family. Now, before God built His temple and before He established human governments, nations, written languages, cities, churches, and businesses, He first started the wedding ceremony in the Garden of Eden, when He blessed Adam and Eve as a sort of marriage. And His reason, I believe, is to establish a family. God is the author of family, because for Him, the most important institution is the family. Perhaps that's the reason why the first miracle the Lord Jesus Christ did was in a wedding at Cana. Now, I know you will agree with me that if the families of the nations are doing fine in all aspects of their lives, the nations will be doing great as well. Because a good family will surely abide by the government's laws. As a matter of fact, a home cannot be separated from the condition of a nation. Because I strongly believe that integrity and character both originate from our homes. That's why students' learnings will begin from the upbringing of the family. That's why the Lord Jesus Christ said in Matthew 7:24 to 27, "Therefore whoever hears this saying of mine and does them, I will liken him to a wise man who built his house on the rock. And the rain descended, the floods came, and the winds blew and beat on that house, and it did not fall, for it was founded on the rock. But everyone who hears this saying of mine and does not do them will be like a foolish man." Take note, hindi sinabi man, but man, "who built his house on the sand. And the rain descended, the floods came,
and the winds blew and beat on that house, and it fell, and great was its fall. Now, I believe that these verses can refer to a building of a home or family. And he actually said that a house that was built on the rock will not be shaken despite heavy rains, floods, and winds. Nevertheless, when a house is built on the sand, the heavy rain, floods, winds will beat the house and will bring to it its great fall. Now, this narrative of the Lord Jesus Christ is related to the stability of a home. Therefore, the question is your family or home built on the rock or on the sand? Is your home secure or full of tension, fear, insecurities, and worries in life? Especially nowadays, that this pandemic is becoming worse, that instead of declining, the number of people being infected every day keeps on increasing or rising. Now, businesses are badly affected and having the most difficult time to recover. Plus, the danger of starvation might enter the picture. But I believe that one of God's purposes for establishing families ay para po sa ganitong pagkakataon. Para sa panahon ng pandemic, calamities, disasters, wars, global economic crisis, sama-samang tatayo at solidong haharapin ng pamilya ang crisis. Na lahat ng member ng pamilya ay parang iisa. And I strongly agree na pag ang family ay nagkaisa o naging iisa sa oras ng crisis, hindi sila matitinag at tiyak na makakasurvive sila. But the question is, how can the family stand firmly? Yan ang tanong. Now, the first thing to remember in Genesis 1:28 says, Then God blessed them, and God said to them, Be fruitful and multiply, fill the earth and subdue it, have dominion over the fish of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. It was clearly said that dominion and stewardship over every living thing that moves on the earth was entrusted to the couple, as proclaimed by the words God said to them. Kaya sinabi sa kanila. However, in Ephesians 5:22-23 says, Wives, submit to your own husbands as to the Lord. For the husband is the head. Take note, wives, the husband is the head of the wife, as also Christ is the head of the church, and He is the Savior of the body. So the Lord Jesus Christ bluntly said that the wife must submit to the husband. Why? Because the head of the wife is the husband, just as Christ is the head of the church. So that means, first, the headship of the family was laid upon the husband. Yung pong pamumuno ay nasa balikat po ng asawang lalaki. Genesis 3:16 says, The woman, he said, I will greatly multiply your sorrow and your conception. In pain you shall bring forth children, and your desire shall be for your husband, and he shall rule over you. Husband will rule over you, wives. Yun ang ibig sabihin ng Lord. So the husband will rule the wife. And in 1 Corinthians 11:3, Bible says, But I want you to know that the head of every man is Christ. The head of woman is man. And the head of Christ is God. So once again, Paul clearly said that the head of the woman is man. Ang pinakaulo po ng babae po ay ang lalaki. Meaning, ang pamumuno at pamamahala sa loob ng pamilya ay nasa ama ayon sa kalooban ng Lord. So that means, God entrusted the stewardship of the family to the father with the help of his wife, of course. Genesis 2:18. And the Lord God said, It is not good that man should be alone, and I will make him a helper comparable to him. So malinaw na ang asawang babae po ay tutulong lang po sa asawang lalaki.
Pero ang pinaka-head po, walang iba kundi ang asawang lalaki po, ang tatay po. Now, in Psalms 127:3, NLT, children are a gift from the Lord. They are a reward from Him. Ang mga anak daw ay regalo at reward sa kanyang ama o sa kanyang pamilya. It was clearly said that children are rewards or gifts to the parents, mainly to the father. As a father, it is but natural for him to be the steward of his children. And wife was given to him as a gift. Regalo po. So it means that the full stewardship of the family is laid upon the father. Kaya nga ang problema ng isang miyembro ng pamilya ay problemang pasan-pasan ng ama. Talking about the word problem, it is often found in the scripture in different translation. But so is the word challenge, which is found from Old Testament to New Testament. At sa buhay natin, marami tayong tinuturing na problema na lingid sa ating kaalaman ay hindi po problema kundi challenge yan at hamon sa ating buhay. And let's face the fact na ang buhay Kristiyano ay punong-puno ng mga hamon sa buhay. At sino ang unang hahamunin ng kaaway? Of course, ang ama. Example, sino hinamon ni Goliath? Si Saul. Si Saul ang ama ng Israel noon dahil siya ang hari noon, kaya siya ang hinamon po. Pero ano nangyari? Natakot yung ama, kaya natakot lahat. Kaya nga yung ama hinahamon ng demonyo dahil alam niyang pag natalo ang ama, talo ang buong pamilya. Kaya makinig kayo mga tatay. Pag natalo ka tatay, talo ang buong pamilya. Kaya nakasalalay sa tatay po. At ang malaking hamon sa mga tatay ngayon ay ang pandemic na ito. First time natin naranasan ito at isa ito sa pinakamabigat na hamon ng devil kasi involved ang buong mundo rito. Dati mga problem natin, mga hamon sa anak, sa asawa, sa boss mo. Ngayon hindi. Involved ang buhay ng family, involved din ang kabuhayan ng pamilya. Now what must the father do? Yan ang tanong. As the leader and steward of the family, ang tatay ang haharap sa mga hamon ng buhay. Ngayon, hindi pwedeng tumalikod at matakot si tatay. Otherwise, babagsak ang family. Ngayon, ang tanong, paano tatayo ang isang ama bilang leader ng family? Okay, lahat ng tatay makinig. Psalms 127 verse 4. Ito po, hindi, kung wala na yung tatay po, yung nanay po. Pag nag-iisa na lang yung nanay, yung tatay, yung natay. Siya po tatayo. Now, and like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. Warrior. Ano ibig sabihin nun? Kailangan tumayo ang tatay not as an ordinary father, but stand and face the enemy as a warrior for his family. Palaban dapat si tatay po. Kasi pag ang tatay natakot, na-discourage, nawala ng pag-asa, nagsawa, bagsak ang family at accountable tayo sa Lord po. Kasi sinabi ng Revelation 21:8, malagim ang kasasapitan ng mga duwag. Hindi sa pandemic nakatingin ng Lord, kundi sa mga tatay po. Kung paano i-handle ang sitwasyon at ang family mo. And that's why you have to stand as a warrior, have the heart of a warrior. But as a warrior, what first step does the father have to make? Anong unang step na dapat atin pong gagawin? For information po, 5 forces ang humahamon sa atin, lalo sa mga tatay. Who are they and what are they? Number 1 is the lust of the flesh. Number 2 is the devil. Number 3 is the influence of the world. And number 4, unfavorable events o yung mga bad situation natin. At ang mabigat sa lahat, ang hamon ng Diyos. Yan ang matindi po. Baka hindi nyo alam, ang Diyos madalas hinahamon tayo ng Lord. Sina-challenge tayo ng Lord na hindi natin alam. In the book of Joshua 24:15, and if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourself this day whom you will serve. So God used Joshua to challenge them all to choose who they will serve. Sino ang paglilingkuran nyo? Hinahamon ko kayo. Yan ba Diyos ng mga Amalekites o Amorites o itong Diyos na buhay? Yan ang tanong niya. So nandito yung paghamon ng ating Lord doon sa mga Israelites. Pero si Joshua, ano sinabi niya? But for me and my household, we will serve the Lord. Pumili siya. Tinanggap niya ang hamon ng Lord na siya ay mag-serve sa ating Diyos. Sa Malachi 3:10, ano sinabi ng Lord? Bring all the tithes into the storehouse,
that there may be food in my house, and try me. Try me. Subukan niyo ako. Now in this saith the Lord of hosts, if I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Try me. Especially kay ikaw, tatay, hinahamon kita. Bigay mo yung tithes mo. Yun ang sabi ng Lord. Kung hindi, buksan ko ang bintana ng langit at ibuhos ang blessing sa iyo. It's a challenge with a promise. Yun ang challenge ng Lord. Pero mabigat na hamon ng Lord ay nasa Luke chapter 6, verse 6. Ito matinding hamon, mga kapatid. Now, it happened on another Sabbath, also that he entered the synagogue and taught, and a man was there whose right hand was withered. Meron paralyzed yung kanang kamay. The Bible says that when the Lord Jesus Christ entered the synagogue, there was a man, probably a father, whose right hand was withered. Pingkaw yung kamay niya. But he kept on listening to the Word of God. And I truly believe na itong taong ito ay nag-try na siya ng ilang beses na iunat ang kanyang kamay para maidiretso niya. Pero tuwing gagawin po niya ay matinding sakit yung nararamdaman niya. Alam natin, pag paralitiko, nakaganon yan, mga kapatid. At talagang pag inuunat mo, napakasakit talaga. Kaya hindi na niya sinubukan muli. Hanggang sa tumagal na ilang taon, lubusan na tumigas yung mga litid sa kamay, sa braso, kaya lalo niya hindi maigalaw. Kaya tinanggap na niyang paralisado siya, pingkaw ang kamay niya, dahil nawala na siya ng pag-asa. Pero one day, pumasok ang Lord sa synagogue upang magturo. Pero alam kong bilang Diyos, sinadya niyang puntahan ng lalaking pingkaw ang kamay. Because in verse 10, ano sinabi ng Lord? And when he had looked around at them, all he said to the man, stretch out your hand. Stretch out your hand. And he did so, and his hand was restored as whole as the other. Ang sabi niya sa lalaki, stretch out your hand. Now, hindi na masabi ng lalaki, Lord, ang tagal ko nang sinubukan ito, pero ayoko nang gawin kasi napakasakit, Lord. Hindi lang masabi nung lalaki yon. Pero wala kayo na po na. Hindi sinabi ng Lord, magaling ka na. Stretch out your hand. Hindi po eh. Ang unang sinabi niya, stretch out your hand. Ibig hindi pa pinagagaling, pinauunat na yung kamay. I believe that it was a command, but it was also a challenge to him. Kung iunat niya yung kamay niya o hindi. Alam niya, bilang Diyos, na matagal na ito, sinubukan iunat ang kamay niya. Pero kapag nasasaktan siya, umaayaw na siya. Dahil para sa kanya, wala nang pag-asa, hanggang doon na lang siya. Pero sa Diyos, hindi po period. Kama po yan para sa atin, Lord. Kaya yun, stretch out your hand. Ang ibig sabihin ng Lord, stretch out your faith. Batakin mo ang faith mo. Dahil kung hindi, hanggang dyan ka na lang. Habang buhay ka na ang ganyan. Kaya muli gagawin niya ang ayaw niyang gawin. Dahil napakasakit talaga. Dahil na-challenge siya ng Lord. At tinanggap niya yung hamon ng Lord. Kaya muli gagawin niya yung bagay na ayaw niyang gawin dahil masakit. At lagpas sa kakayanan niya. Take note. Gagawin niya yung bagay na lagpas sa kakayanan niya. Lagpas sa iniisip niya. Inaasahan niya. Lagpas sa faith niya. Lalagpas. Kasi binatak na niya ang faith niya. At yan ang labanan ngayon. Batakan ng faith ngayon. At unti-unti niyang ginawa. Kahit nasasaktan siya, unti-unti pinilit niya at binatak niya yung kanyang faith at yung batakan niya, naiunat niya yung kanyang kamay. Ang resulta ay gumaling po siya. Nung una matigas, mandang huli, lumambot yung kamay niya, mga kapatid, gumana na yung dugo niya. Why? Doon palang pumasok ang miracle ng ating Lord. Nang tinanggap niya yung hamon, mga kapatid, dahil binatak niya ang faith niya. Ngayon, mga tatay, if you want to experience something great, batakin natin ang faith natin. Otherwise, magiging tulad ka ng pingkaw ang kamay. At magtiis ka na lang habang panahon. Why? Dahil sa takot natin masaktan, takot tayo mabigo. Kaya ilang tatay yan dapat pinagpala na. Kahit during pandemic. Dahil ayaw mong batakin ang faith natin. Hanggang dyan na lang po tayo pagkaganon. May trabaho pero maliit ang kita. Why? Kasi pingkaw ang pananampalataya. May sakit, gumaling pero hindi lubusan. Dahil pingkaw ang pananampalataya. May business pero maliit ang kita. Kasi pingkaw ang pananampalataya. Why? Ayaw batakin yung faith. Pag pingkaw, maigsi ang kamay at braso, nakaganon po yan. Kaya kapag hindi mo binatak ang faith mo, ang sweldo mo maigsi din. Ang kita mo maigsi din. Ang healing maigsi rin. Bitin lahat. Why? Ayaw mong batakin ang iyong faith. At sa Diyos, sa ayaw sa gusto mo, babatakin mo ang faith mo. Sigurado yun. Ayaw ng Lord ang faith mo hanggang dyan lang. Lalo sa ating mga tatay.
tayo nagdadala ng pamilya, dapat ang faith natin, batak na batak ang faith natin. At that's what I told you a while ago. Sa ngayon, batakan ang faith mo ngayon. Hindi pwede yung faith natin paurong. Hindi ito yung faith natin nakahinto. Ang faith natin dapat sumasagit-sit yung faith natin talaga. Inaabot natin pirmin. Dapat natin abutin, mga kapatid. Ganun ang gusto ng ating Lord. Ba't ko sinabi? Exodus 14, 9-11 says, and so the Egyptians pursued them. Madalas ko bigay sa inyo to. All the horses and chariots of Pharaoh, his horsemen and his army, and overtook them camping by the sea beside Pi-Hahiroth, and before Baal-Zephon. And when Pharaoh drew near, the children of Israel lifted their eyes, and behold, the Egyptians marched after them, so they were very afraid. And the children of Israel cried out to the Lord. And they said to Moses, because there were no graves in Egypt, have you taken us away to die in the wilderness? Why have you so dealt with us to bring up out of Egypt? So ang ginawa ng Lord, sinailan sila. Inilagay sila sa posisyon o sa sitwasyon na nowhere to go. Walang pupuntahan. Sa harapan dagat, sa likod kalaban, magkabilang panig po ay bundok. Kanya nakakulong sila talaga. Ang una, takot. Nanginig sila sa takot. And second, negative thoughts. Dito ba kami ililibing Moses? Ano nasa isip niya? Patay na, wala nang magagawa. For information, si Moses ang pinakatatay nila sa pananampalataya at isa silang pamilya sa harapan ng ating Diyos. Now, Exodus 14:14. Ano sabi ni Moses? The Lord will fight for you, and you shall hold your peace. Yun ang sabi niya. Actually, sinabi pa rin niya na stand still, for you will see the salvation of the Lord. Pero si Moses po, kahit nagsasalita ng ganon, takot po si Moses. So, ibig sabihin, itong tatay, kahit takot, hindi niya pinakita roon sa kanyang mga anak sa pananampalataya na hindi siya takot. Pinakita niya na hindi, ang Diyos ang bahala, pero takot siya. Ba't ko sinabi? In verse 15, ano sinabi ganon? And the Lord said to Moses, why do you cry to me? Ba't ka umiiyak sa akin? Tell the children of Israel to go forward. Bakit ka umiiyak, Moses? Yan ang madalas nangyayari sa mga tatay. Pag may hamon ng buhay, imbis na lumaban, umiiyak po tayo. May pagkakataon pwede ka umiyak, pero sa lahat ng pagkakataon, karamihan po ng pagkakataon, kailangan laban po. Hindi iyak, kailangan harapin natin ang hamon ng buhay. Pero sabi ng Lord, sabi mo sa kanila, abante. Hindi masabi mo, Lord, abante. Ano kami abante dagat dito? Hindi kami syokoy para lumangoy dito. Ano sabi ng Lord? Abante. Sa Lord walang atras. Basta't may kalaban, abante. Tatay, abante. Paano Lord? How Lord? Dagat siya Lord. Verse 16, sinabi ng Lord, ano sabi niya? But lift up your rod and stretch out your hand. Stretch out your hand. Sinabi niya ito mga kapatid sa Old Testament, sinabi rin niya sa New Testament. Sinabi rin sa pingkaw ang kamay, stretch out your hand. Ito na naman siya, stretch out your hand. Hindi pingkaw si Moses, pero yung pananampalataya niya pingkaw, dahil hindi niya mayunat yung kamay niya, natatakot siya. Over the sea and divide it. And the children of Israel shall go on dry ground through the midst of the sea. So stretch out your hand over the sea. Yun, stretching na naman. Hindi lang masabi ni Moses, Lord, iunat ko man ang kamay ko, hindi ko kaya hawiin itong dagat na ito. Pero nung bandang huli, nakuha rin niya. Ibig sabihin ng Lord, kapag nalagay ka sa ganyan sitwasyon, tatay, listen to me, magpaka-warrior ka. How? Stretch out your faith. Batakin mo yung pananampalataya mo. Batakin mo ang iyong paniniwala sa Diyos. At ang resulta, Exodus 14:21. Ano sabi ng Bible? Then Moses stretched out, ayan na, Moses stretched out his faith, or his hand over the sea, and the Lord caused, and the Lord. Why? Because Moses stretched out his hand over the sea. Ano nangyari? And the Lord. Yun importante, and the Lord caused the sea to go back by strong east wind all that night, and made the sea into dry land, and the waters were divided. When Tatay Moses stretched out his faith by stretching out his hand, the Bible said, and the Lord moved. Yun ang kailangan natin. And the Lord moved. Kumilos ang Lord. At kailangan kumikilos ang Diyos sa atin ngayon. Sa panahon ngayon, dapat ang kilos ang Lord sa atin matindi. Pero hindi kikilos pa, hindi yung binahatak ang faith natin. Pero nung batakan ni Moses ang faith niya, and the Lord moved. Na ano doon? Kumilos ang Lord. And what was in the hand of Moses? A rod. Oh yes. Meaning, Tatay Moses stretched out his hand with the rod over the water. In our case, our rod is the Bible. Everybody knows about that. Meaning kapag may challenge, stretch out your hand. Ayan.
kamay natin, uunat natin. Anong dala? Ito. Kapag ang challenge, stretch out your faith by upholding the Word of God. Ito ang pantapat natin sa mga hamon sa buhay. Ang problem, kapag malaki ang problem na ang kaharap mo, kapag pingkaw ang kamay mo, nasaan ang Bible? Nakaganon ang Bible natin. Kasi hindi mo maiunat, hindi mo maitapat doon sa kalaban. Hindi maiunat kami kasi pingkaw ang pananampalataya. Yan din ang gusto bigyan din ng Lord sa ating mga kapatid. Hindi mo nakaganyan ang Bible natin. Ang Bible natin, pirmi nakatapat sa problema yan. Pirmi nakatapat sa kaawa yan. Pirmi nakatapat sa mga sitwasyon di maganda yan. Nakaunat pirmi kamay natin. Dahil nakaunat ang pananampalataya natin. Ganun tayo pirmi. Sadya tayo nilalagay ng Lord sa sitwasyon na nowhere to go. Talagang doon tayo nilalagay. Hindi para maghirap, kundi para batakin natin ang ating pananampalataya. Para maranasan mo miracle na hindi mo pa naranasan sa tanang buhay mo during pandemic. Hindi lang ninyo alam, malaking hamon para sa atin ang panahong ito. Ang hamon sa atin yan. Paano mo harapin ngayon itong pandemic na ito? Kung paano natin i-handle o magiging malinaw ang pananaw sa kabila ng ito sitwasyon, na maging mas maingat sarili natin ngayon, madaming nahahawa, namamatay, bukod sa lahat na maging madiskarte sa kabila ng hirap ng finances. Dapat ganun tayo. Hindi tayo pwede mga kapatid na tumigil lang tayo ganun pagkatapos kasi mahirap ang buhay. Tigil lang tayo mga tatay, hindi ubra. Diskarte ang kailangan natin po. Diskarte. Sa magitan ng banat po ng faith. Yung pananampalataya natin, babanat po tayo. How? Sa paano natin gagawin? Kanina si Tatay Moses ay tinapat ang rod sa dagat. Ganun din dapat ang mga tatay. Iunat ang kamay, tapat ang salita ng Diyos sa bawat hamon ng buhay. Ngayon, ang pag-usapan naman natin, ang isa sa best warrior sa Bible, si Tatay Caleb. Tinalakay ito, alam ko, nila admin noon sa Servants Force. Intentionally, ayan na naman, pinakita talaga ng Lord ang mga giants sa mga spies na malaking hamon sa kanila. Kung tutusin, hindi na dapat pakita sa kanila eh. Bakit mag-i-spy pa? Alam naman ng Diyos na talagang maganda yung milk with honey talaga yung land na yan. Para pakita sa kalahigante. Hinahamon sila ng Lord. O, titignan ko. Be-bless ko kayo ha. Pero may higante. Ano yung gagawin ninyo? Lalaban ba kayo sa higante o matatakot kayo? Yan ang tanong ng Lord. At madalas sa ating ganyan, may blessing nakaumang sa atin. As a matter of fact, naniniwala ko kahit pandemic, may blessing nakaumang sa atin eh. Kaya alam, may higante. Yan ngayon. Sa panahon ngayon, pinapakita sa atin ng Diyos ang higanting gawa ng pandemic na ito. Na isang malaking hamon din sa atin lahat. Lalo sa ating mga tatay, kung ano ang ating magiging response o tugon sa mga higanting nakikita mo. Higante sa finances problem. Higante dito sa mga namamatay na ito. Dami nahahawa. Going back. Natakot ng gusto. Yun nangyari sa kanila. Sa ating ganyan din. Madalas natatakot katulad ng 10 spies. Okay sila, ganado sila. Nung makita yung mga bunga nandun, okay, maganda, okay sila. Nang makita na higante, wala na, nagiba na. Ano sabi nga nun? Hindi natin sila kaya. Katulad ng mga tatay, pag higante na ang problema, katulad ng problema natin sa pandemic ngayon, madalas lumalabas sa bibig natin, hindi natin kaya. Pero kay Tatay Caleb, hindi po ganun siya. Sa Numbers 13:30, anong sinabi niya ganun sa Tagalog? At pinatahimik ni Caleb ang bayan sa harapan ni Moses. Yan ang gagawin nyo pagka negatibo, patatahimikin nyo. Huwag nyo patayin, patahimikin nyo lang. At sinabi, ating akyatin paminsan natin. Kasi inakyat na namin eh. Akyatin uli natin. At ating ariin. Imagine that. Umakyat na kami, nag-spy kami. Akyat uli tayo. At aariin na natin. Nung pumunta kami, tinignan mo lang namin. Okay, minasdan. Spy lang. Pero ngayon, hindi. Aariin na natin yan. Tatay Caleb, may higante. Paano gagawin namin? Ang lalaki na higante doon. Sapagkat kaya natin lupigin yung mga higanting yan. Caleb said, kaya natin sila. Imagine, mga higante yung kalaban, pero kung Caleb, kaya natin sila. Ganyan ang isip ng puso ng isang tatay na warrior. Pero may nasa isip, kaya natin to, kaya natin ito, kaya natin ito, kaya natin ito. And when he reached the age of 85, nang hati-hatiin na ni Joshua ang mga lupa, ang sabi ni Tatay Caleb, give me this mountain, which is the land of the giants. Ayun na naman. Imagine nung bata pa siya, ang gusto niyang kalaban, higante. Na maging 85 years old na, may higante pa rin ang gustong kalaban. Ganong katapang si Tatay Caleb. Ganon siya katapang. Kasi ang gusto niyang kalaban yung mga kinatatakutan na ibang tatay.
Maaaring dahilan, maaaring yung mga blessing doon mas malaki kasi yung lugar na yun mas malalaki ang mga malalaki tao, kanya baka yung mga bunga ron malalaki rin, pati mga santol malalaki, pati papayang lalaki rin kasi malalaki sila. Baka lang naman. Pero bakit gusto niya makuha mga lupang yan? Yan ang tanong ngayon. Sa Joshua 15, 18, 19, ano sabi nga doon? And now, it was so, when she came to him, that she persuaded him to ask her father for a field. Yung anak niya, hiningi yung field. So she dismounted from her donkey, and Caleb said to her, what do you wish? Ano ba ang gusto mo? Binigyan ka ng field, ano ba ang gusto mo? And she answered, give me a blessing. Since you have given me land in the south, give me also springs of water. Oh, grabe, anak niya. Binigyan na ng field, ayaw pa, bigyan mo pa uli ako. May springs of water. So he gave her the upper springs and the lower springs. Okay, listen to me, tatay. Sa madali sabi, bilang ama, nagpaka-warrior siya para merong maiprovide at maipamana sa kanyang mga anak pagtanda niya. Kaya't mga tatay, pag tayo nagpakaduwag, anong mamanahin anak natin? Takot din na mamanahin nila. Kaya panahon ng mga tatay para harapin natin ang hamon ng pandemya sa pamamagitan ng pagbatak sa ating pananampalataya. Otherwise, wala. Yung mga anak natin, takot din. Ganun ang mangyayari. Hindi ko sinasabi, obligadong pamanahan natin, pero hindi pa maganda yung mawala ka, may naiwan ka sa mga anak mo. Hindi ba napakaganda nung ganon? Hindi, nawala ka, naiwan mo utang, naiwan mo yung minumura yung tatay mo. Hindi maganda. Ang maganda, naiwan. Maganda, may iniwan sa akin ng tatay ko. Hindi ko malilimutan ng tatay ko. Ganyan yung mga anak, siyempre, hindi ko malilimutan ng tatay ko. Pinamanahan ako ng tatay ko. Hindi ko malilimutan. Pag wala mana, nalimutan ko ng tatay ko. Yun, hindi ko lang malaman. Pero sa parte, pinapaalam ng Lord sa atin po, napakaganda yung gano'n na, alam mo, anak mo, may kahihinat na anumang mangyari, may pag-uumpisan sila. Tayo mismo magpapalakas ang loob sa ating asawa at mga anak. Ipakita natin sa kanila na anuman ang mangyari, may Diyos tayo na hindi magpapabaya sa atin. Kaya mo yan, tatay. Kaya mo yan. Dahil nasa iyo ang Diyos. Kaya panahon na mga tatay, para alisin ang mga takot at pangangamba sa puso, dapat tanggalin na natin po. Isipin na natin na kahit pandemya, kaya tayo i-bless ang ating Lord. Huwag natin gawin hadlang itong pandemya na ito para hindi tayo ma-bless. Nang higit sa inaasahan pa natin, ang magpakawaryo lang po tayo. Ano pa ang dapat natin gawin, mga tatay? Yan ang tanong ngayon. Magpakawaryo sa paanong paraan uli? Listen to me, mga tatay. Romans 12:2, Revised Tagalog. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos at kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban niya. Ang isa sa pwedeng interpretation nito ay huwag makiayon sa takbo ng sanlibutan. Ano ibig sabihin huwag makiayon? Kuya, apply natin ngayon sa pandemic ang reality. Mahirap ang buhay sa finances. I have told you the reason. Sinabi ko na sa inyo. At yan ngayon ang nasa isip at lumalabas sa bibig na maraming tao sa sanlibutan. Lalo sa mga tatay sa sanlibutan. Ang hirap ng buhay ngayon. Ang hirap ng business ngayon. Ang hirap ng trabaho ngayon. Ang hirap kumita ngayon. Puro mahirap. Ang sabi ng Bible, huwag daw makiayon sa sanlibutan, sa reality. Although yun ang reality, talaga mahirap, pero huwag ka daw makiayon. Meaning, sasalungatin mo ito ng faith mo. It's now reality versus faith. Or faith versus reality. Yan na po mangyayari. Sapagkat ako nagsabi sa inyo, pag nabuhay tayo sa reality sa ngayon, matutudas tayo mga kapatid. Walang mangyayari sa buhay natin pag sa reality tayo nabuhay sa ngayon po. Ang reality, walang masama. Yan ang reality. But there are times na yung reality po isa-set aside mo at ilalagay mo yung pananampalataya talaga. Lalo sa panahon ngayon. Pag sumunod kayo sa reality, sa takbo ng sanlibutan, reality. Yan ang katotohanan, mahirap talaga. Hanggang doon na lang tayo. Puro hirap ang abutin po natin. Hindi pa pwede. Kailangan po salungatin natin yan sa magitan ng pananampalataya natin. Sa magitan ng pagbabago ng isip at tiyak. Kasama pati pananalita. Babaguhin na natin. Kapag sinabing hirap ng business ngayon, hindi. Ang sabi ng Biblia, meron bang mahirap para sa Diyos? Bahala ang Lord sabi. Dapat ganun tayo. Hindi siya pa mahirap ang business niya. Oo nga, hirap. Huwag kayo makiisa. Huwag makiayon sa takbo ng sanlibutan.
Pag sinabi mahirap ang business ngayon, maaari sa'yo, pero sa akin, hindi sa ano pa bagay. Kaya sinabi ng Diyos ay walang mahirap para sa Kanya. Hindi naman ang Diyos, hindi naman ako magtatrabaho. Ang Lord ang siyang gagawa para sa akin. Ako magtatrabaho, ang Lord ang mag-guide sa akin. So ano mahirap para sa Lord? Dapat ganun, yung kumpiyansa ka. Nandun yung confidence mo na talagang kahit anong hirap na sinasabi niya, ikaw baligtad ka. Hindi. Sa Diyos wala. Sa atin mahirap yan, pero sa Diyos wala mahirap. Pag kumilos ang Lord, yan na. Ang ganda ng mangyari. Magugulat ka, kahit pandemic, pagpapalain yung business mo eh. Sa trabaho, ano sinasabi? Mahirap ang trabaho ngayon. Walang trabaho ngayon. Wala makita ang trabaho ngayon. Huwag ka umayon. Huwag ka umayon. Pagka sinabi, walang trabaho ngayon, hirap ang trabaho ngayon, meron. Ganun ka, walang trabaho, meron. Hirap makakita ngayon, hindi, meron yan. Hindi ako mawawalan dahil anak ako ng Diyos eh. Meron. Yan ang pagkontra po sa reality. Dahil talaga pag reality, talaga wala ang reality. Pero sa Diyos natin, alam natin lahat. Ang mundong ito nag-umpisa sa wala. Wala lahat yan, nag-umpisa yan. Pero bakit nagkaroon? Dahil sa Diyos. Ang reality, mundo, wala. Pero nang magsalita ang Lord, nagkaroon. Nang magsalita ang Diyos, nagkaroon. Nasaan ang salita ng Diyos? Ito na ang salita ng Diyos, hawak na natin ang salita ng Lord. Kaya ibig sabihin yan, yung wala, pwede talaga magkaroon dahil nasa atin ang salita ng Diyos. Katulad na nagkaroon ng mundo, nagkaroon ng dagat, nagkaroon ng bundok, nagkaroon lahat dahil salita ng Lord. At yan din, pwede mo pang hawakan po. Ang salita ng Diyos, pwede natin pang hawakan. Sabi mo, alam ng Diyos na ako ang breadwinner, kaya batakin yung faith mo, ang panlaban sa reality. Hindi mo pwedeng labanan ang reality na hindi mo babatakin ang faith mo. Pag hindi nyo binatak ang faith ninyo, faith versus reality, ang mangyayari po, mas madalas, mas angat ang reality dahil nakikita ang reality. Ang faith po, hindi nakikita, kaya mas mababa. Babatakin mo, mas mataas sa reality. Kailangan mas mataas sa reality para ito po, matabunan itong reality at magkaroon ng kababalagan, magkaroon ng miracle ang ating Diyos, makakilos ang Diyos po natin. Sasabihin ko sa inyo yung totoo. Yung bang pingkaw ang kamay na yan, imposible ba na siya'y gumaling o hindi? Imposible na gumaling yan. Imposible na kaganon ka, mayumam na konting-konti na lang. Ito gumaling eh. Ang tanong bakit? Yun ang reality, hindi nagagaling talaga, mahirapan talaga. May mga mangilan-ngilan na ayunat ng konti, pero hindi talagang unat na malambot na para walang nangyari. Walang ganun po. Pero bakit nangyari? Yung reality, tinalo ng iunat niya ang pananampalataya niya. Tinalo ng faith yung reality niya. Sana nakukuha niyo mga sinasabi ng Lord, mga kapatid. Sa katunayan, ilan na may cancer? Pag may cancer, sinasabi, wala na, imposible na. Bihira lang nakakalusot, mga kapatid. Pero ang sinasabi ko, may cancer, hindi lang inoperahan. May cancer, hindi inoperahan, walang anuman. At tulad na nangyari nun sa amin, mga kapatid. Meron kami isang kapatiran, ang kanyang cancer sa buto, sa likod. Yung spinal niya nabubulok. Walang operasyon. Pinag-pray lang talaga, mga kapatid. Gumaling po siya hanggang ngayon, buhay eh. Ang tagal na, 20 years, 30 years, buhay pa rin po yung tao. Yun ang miracle. Ang tanong bakit? Reality, wala na. Bulok na yung spinal niya eh. Kaya sa mali sabi, wala na magagawa talaga. Kumalat na yung cancer sa kanya. Pero yung pinag-pray, bakit nagkaganon? Binatak yung faith eh. Binatak yung pananampalataya niya, kanya gumaling. Kaya lumagpas do sa reality. Kanya yan, huwag yung titignan yan ng reality. Dahil ang reality ngayon talaga hindi maganda ngayon. Aminin natin yan. Hindi maganda, pero kayo sumabay doon. Sa atin, hindi pwede. Pero mo sabihin yan, He will make all things beautiful in His time. In His time, gagawin mabuti ng Diyos yan. Gaganda lahat yan. Gaganda lahat yan. Hindi, makakuha tayong trabaho, sigurado. Hindi, puro meron. Naalala ko rin umisan po, itong mga elders natin. Pinaghanap ko sila ng lugar para sa Bible school natin. Iniikit na nila lahat. Del Monte Avenue, sa Mayon, umikit sila sa lahat. Ikit sila, sige. Ikit. Pagdating sa akin, wala eh. Sabi sa wala po, pastor, wala kami makita talaga. Hindi, meron yan. Ako sa kanya, meron pero mahal po. 20,000 sa buwan, 30,000 sa buwan, ang liliit pa. Hindi, meron niya, mura lang, meron niya. Hanap na naman sila, hanap sila. Alam niyo, nakakita. Malapit pa sa amin, sa may Mayo, nakita 5,000 a month lang. Ang ganda pa. Mukha school pa talaga. Why? Hindi ako pumayag nung wala eh. Kinontra ko yung reality na wala talaga eh. Nagkaroon eh. Biglang nagkaroon. Yung lugar na yun, hindi talaga pinaupahan. Biglang pinaupahan, mga kapatid. Imagine that. So, ibig sabihin talaga, binigay ng Lord. Dahil yung
Kinontra mo yung reality sa magitan ng paniniwala at pananampalataya. Binatak mo yung pananampalataya. Yan ang tatandaan po ninyo. Sana po never accept no. Ibig sabihin never accept no. Pagka sinabi hindi na, wala na pag-asa, wag, laban natin. Wala namang masamang lumaban eh. Ano mawawala, lumaban tayo. At tulad sinabi, wala ka ng pag-asa, hanggang dyan ka na lang. Hindi, laban ako, hindi, gagaling ko. May masama ba doon? Wala namang masama doon. Lumaban ka, batakin mo ang pananampalataya mo. At walang bumatak ng pananampalataya na walang nangyari sa kanya. Napakaraming bumatak ng pananampalataya at nakita kung paano kumilos ang Diyos. Pati sa business. Pag sinasanlibutan reality, mahirap mag-business, totoo yan. Dahil hindi tayo kikita yan sasabihin. Salubugin mo ng faith. Hindi, kikita tayo. Sigurado yan, basta, ay, hindi ka na makakabawi. Hindi, ang daling bumawi, may Diyos tayo eh. Ang Diyos ang magpapabawi, re-restore ng Lord. Kung buhay nga, nire-restore ng Lord, yan pa kaya. Ang dali lang sa Lord yan, babatakin ko ang pananampalataya ko, sigurado, ibabalik ng Lord yan. Yung mind, yung ganun mind ang kailangan natin mga tatay. Dapat ganun po tayo. Minsan sinasabi natin, paano ko asenso? Wala akong pinag-aralan, medyo mababa lang pinag-aralan ko. Paano ko mapupunta sa magandang pwesto? Huwag ka mag-alala. Pag ginusto ng Diyos, magugulat ka. Isang araw, supervisor ka na, wala ka namang gaano pinag-aralan. Dapat marunong ka lang bumasa at sumulat. Mahirap naman hindi ka bumasa at sumulat. Paano ka maangat nun? O kanya ibig sabihin, marunong kang bumasa at sumulat, may konti ka experience, pwede kaya angat na natin, Lord. Basta nasa mind mo, hindi. Gusto ko masenso. Kailangan lumaki kita ko para sa pamilya ko. Lalo ngayong pandemic, kailangan madagdagan ang kita ko. Yun, laban. Yun nasa mind mo, laban. And that is the mind and the heart of a warrior. Yun ang dapat pirmin laban. Sa madali sabi, nakita nyo kay David, mga kapatid. Kay David, hindi nyo makikita na hindi lumaban yan. Nung hinahamon ni Goliath si Saul, nagtagulat, ano sinabi ni David? Ako harap. Sige, ako lalaban. Ano sabi? Binatilyo, ako lalaban. Sabi niya gano'n. Ang tanong, bakit? Yung pananampalataya niya, nakita niya eh. Ang laki nito higanti ito binatak niya yung pananampalataya. Sige, ako lalaban dyan, Siya lumaba. Ano nangyari mga kapatid? Di ba, napatay niya, naputol ang ulo, ang pumutol, binatilyo lang mga kapatid na bumatak ng kanyang faith. Ang tindi ng faith niya mga kapatid, na sinabi niya, hindi. Sumusugod pa lang, sinabi na niya puputulin ko ang ulo mo. Yung may espada pa niya mismo, pinamputol ng ulo mga kapatid. Ganon siya katapang dahil ganon niya batakin ang faith po niya. Ganon siya magbatak ng faith. Yung challenge, sinabi ko sa inyo kanina, Diyos, challenge tayo. Nangyari rin kay Gideon. Kay Gideon, 32,000 sila kung di ako nagkamali. Ang dami nila. Ano sinabi ng Lord? Gideon, bawasan mo yan. Masyadong marami yan. Baka sabihin nila dahil sila kanya nanalo. Sige, pauwi yung mga takot. Umuwi. May natira, mga 20,000 yata natira kung di ako nagkamali. Ang sabi niya, marami pa yan. Sabi niya ganun. Sige, painumin mo yan. Yung mga inom na nakatuwa dyan, pauwi mo lahat. Alam niyo, 300 lang ang natira eh. Pero hindi sinabi ni Gideon na, Panginoon, 300 lang, 100,000 yung kalaban natin. Ito 300 na lang ito. Paano gagawin ko dito, Panginoon? Hindi niya sinabing ganun eh. Ano yung sabihin nun? Tinanggap niya yung hamon ng Lord. Bawasan. Di bawasan. Sige, bawasan. Oy, mga katakot, uwi kayo. Pagkatapos pinainom, oy, kayo mga nakatuwadahan dyan, uwi lahat. Siguro sabi ng mga tao niya, Boss, Gideon, 300 na lang tayo. O yan nga, 300 tayo. Tayo lalaban ngayon. At mas mananalo tayo pag konti lang tayo. Dahil lilitaw ang glory ng Lord. So, siyempre, lumaban sila. Nung lumaban, ano nangyari mga kapatid? Panalo. Tinanggap niya yung hamon eh. Tatandaan niyo maging sensitive kayo minsan. Na hindi mo alam ang Diyos ang humahamon sa iyo. Hinahamon ang pananampalataya mo at tandaan po ninyo. Pag hinamon ka ng Lord, ibig sabihin yan, may gustong gawin ang Lord sa iyo. May gusto ibigay ang Lord sa iyo. Kaya hinahamon ka. And who knows? Baka yung mga nangyayari sa ngayon, hamon ng Lord sa yan. Baka yung mga nangyayari sa ngayon na hindi maganda sa finances, hindi maganda sa physical, baka hamon sa iyo, Lord. Dahil may nakalaang gustong gawin ng Diyos sa iyo na maganda. Pero hindi niya bibigay hanggang di mo tinatanggap yung hamon. Hindi niya bibigay hanggang di ka nagpapaka-warrior, tatay. Kailangan maging warrior ka muna. Pag naging warrior ka at nakita lumaban ka at binatak mo ang faith mo at saka mo makukuha ngayon yung inahanda ng Lord para sa iyo. Tandaan ninyo, yung pingkaw ang kamay, yun ay challenged without a promise. Hindi sinabi, iunat mo, pagagalingin kita. Hindi sinabi, ngayon pagagalingin kita, iunat mo. Walang pangako. Basta iunat mo lang kamay mo, yun lang ang sinabi niya. Sa atin, hindi
Ang daming pangako ng Lord sa atin dito eh. Kung susunod ka, kung susunod ka, kung susunod ka, kung susunod ka, kung susunod ka. Sumunod ka na, daming pangako ng Lord. Lumabang ka, lumabang ka. Ito hindi mo ikaw lalaban. Ang Lord din ang lalaban. Pananampalataya lang sa atin eh. Makakalaban ba tayo sa demonyo? Hindi man natin nakikita yan. Pero ang pananampalataya natin, mga tatay, yun ang kailan. Kanina diba sinabi? Ang lalaking ito na nagtayo sa buhangin. Ang lalaking nagtayo sa bato. Bakit lalaki lang binanggit? Man, sinabi doon. O ang tao. Hindi sinabing mga taong nagtayo. Talaga isang tao nagtatayo ng bahay. Isang tao nagtatayo ng pamilya. Ang tatay ang nagtatayo ng pamilya. Kanya nga sinasabi ng Lord, pag tinayo mo sa buhangin yan, tapos ka. Itayo mo sa bato. Ibig sabihin, matigas talaga. Nandun yung tapang, nandun ang courage sa atin para maitayo sa bato ang tahanan natin, maitayo sa bato ang pamilya po natin. Ganun dapat ang mga tatay. Kaya pinapalam sa inyo ng Lord, pinagkatiwala ng Lord sa iyo yan. Kaya mananagot tayo po pag hindi natin napamahalaan, napangalagaan ng gusto ang anak at ating pamilya po. O kanya dyan sa parte ng mga kapatid, siguro sapat na yung sinabi ko para tayo mga tatay po ay tumapang na ngayon at harapin natin ang hamon ng pandemyang ito. Makakaya po natin. Basta ang Diyos nandiyan dyan, makakaya natin. Basta batakin mo lang ang faith mo, makakaya natin. Huwag kayong pumahig na hanggang yung pingkaw ang kita mo. Huwag kayong pumahig hanggang yung pingkaw ang pananampalataya. Pingkaw ang kita, pingkaw yung ating kabuhayan. Huwag! Kailangan nakaka-stretch talaga. Stretch out your faith. Naka-stretch talaga ang pananampalataya. Naka-stretch talaga ang ating faith. Naka-stretch talaga yung ating pananampalataya para makuha natin. Unang-una, di ba pag may inaabot ka, ini-stretch mo yung kamay mo? Paano mo maaabot kung Lord, gusto ko abutin yun nakaganon ka. Unat mo kamay mo. Lord, masakit ayoko iunat. Hindi, abutin mo. Paano hindi mo maaabot, my friend? Hindi mo maaabot. Ngayon, gusto mo abutin. Lord, gusto ko maabot yun Unat mo kamay mo. Ayan. Pag inunat mo, para yung pananampalataya, inunat mo yung pananampalataya mo, maaabot mo. At ganun tayo lahat. May inaabot tayo sa madaling sabi. Sa kabuhayan, may inaabot tayo. Bari sa physical, may inaabot tayo. Abay, kailangan iunat mo ang kamay mo. Iunat mo ang pananampalataya mo para maabot mo. Dahil pag hindi mo inunat yan, hindi mo maaabot yan. Kailangan iunat mo para maabot mo. Huwag ka naman tamad, gagamit ka ng hagdanan para maabot mo. Wag. Iunat mo, pananampalataya mo. Hindi pwede yung pananampalataya, malagyan mo na hagdanan yung pananampalataya. Hindi pa pwede po. Kailangan sarili mong pananampalataya. Galing sa puso mo, yung tapang mo nandun. Hindi. Alam ko, kaya ko abutin yan. Sa pamamagitan mo, Lord. Alam ko, maabot ko yan, Lord. Alam ko, kahit pandemic, maaabot siya. Walang pandemic sa'yo, Panginoon ko. Maaabot ka, maabot ka, maabot ka. Ganun dapat tayo. At ako nakakasiguro sa inyo lahat, mga tatay, malayo mararating mo. At marami kang maaabot sa buhay para sa pamilya mo. Pag ganun, ang naging mentality po nating mga tatay. So yan po ang pagharap sa pandemya. Kailangan magpaka-warrior tayo sa pamagitan ng pagbatak sa ating pananampalataya. Ano ba mabutit kalugod-lugod sa Kanya? Yan ang tanong ngayon. Di ba sinabi ng Luke 18:8? Sa aking pagbabalik, may abutan pa kaya akong nananampalataya sa mundo? O pananampalataya. During a global crisis yan, maaaring dumating ang Lord, mga kapatid, kailangan nananampalataya. Nalulugod siya sa mga nananampalataya sa Kanya. Hebrew 11:6, sinabi ng Bible? You will never please God without faith. So, ibig sabihin, yung salitang please, nakalulugod. Hindi malulugod pag walang faith. Kasi pag may faith, doon malulugod ang ating Lord. Doon siya malulugod. Kaya nga, yung bagay na yan, pinapalam sa atin ng Lord. Gumagawa tayo ng, bakit tayo dapat umasa sa faith? Yan ang tanong ngayon. Kasi ang gumagawa ng daan, kahit walang dadaanan pa, ang Diyos po ang dumadaan, ang gumagawa rin ng daan. Kahit wala ng daan, kaya niya lagyan ng daan, mga kapatid. Ganun ang Diyos po natin. Kaya hindi pa pwede, hindi ka mag-stretch Katulad ng ginawa ni Moses, in-stretch yung kamay niya, in-stretch yung pananampalataya niya, nagkaroon ng daan. Kung gusto nyo magkaroon ng daanan, gusto nyo shortcut pa Magkakaroon kayo ng daanan po, patungo sa pagpapala ng Lord. Basta yung mind natin, baguhin na po natin. Kailangan yung ating mind, yung pananampalataya, batak na batak, pati salita natin, batak na batak yung salita natin, mga kapatid. Hindi salitang takot, salitang matapang, at nandun, buo ang pananampalataya. So, purihin ng Diyos, mga kapatid, sa inyo lahat, at sana po sa mga tinalakay natin ngayon, magmula sa araw na ito, mga tatay, sana po baguhin na natin
Yung pananampalataya natin, huwag pingkaw. Kailangan naka-stretch ang ating mga pananampalataya. Yuko natin ang ulo natin, tayo manalangin. Dakilang Ama, sa araw na ito, Panginoon, muli kinausap mo kami, lalo na pa yung mga ama ng tahanan, Ama. Kinausap mo lahat upang sa ganoon ay maging matapang at batakin yung kanilang pananampalataya, O Diyos, para na sa ganoon, O Lord, ay makamit namin, maabot namin ang gusto namin abutin. Marami mga ama merong gustong abutin sa buhay, Panginoon. Lahat ng ama merong gustong abutin sa buhay para sa kanyang pamilya. Pero hindi niya maabot, Panginoon, dahil yung kanyang pananampalataya, hindi niya mabatak ng kanyang pananampalataya. Kaya tulungan mo kami, Panginoon ko. Tulungan mo kami batakin ng pananampalataya namin para maabot namin ang dapat namin abutin. Sapagkat naniniwala kami, Panginoon, walang pandemya sa iyo, Panginoon. Naniniwala kami, Panginoon, kahit oras ng pandemic o pandemya, Panginoon, ay kaya mo kami pagpalain, Lord. At kaya mo isupply ng lahat namin pangangailangan, Lord. At kaya mo kami ingatan, Panginoon ko. Kaya ikaw na po ang bahala sa amin, Lord. Tulutan mo sa magitan ng tinalakay namin, magbago ng kaisipan, ang lahat ng mga tatay, maging matapang, Panginoon, na humarap sa hamon ng buhay, sa hamon, Panginoon, ng pandemya. Harapin ito ng buong tapang, harapin ito na nando doon ang matinding pananampalataya sa iyo, Ama. Salamat po, Lord. Pinupuri ka namin, tinatas, tinatakila, tumaasa na kami ng tagumpay sa bawat tatay na nakinig dito po sa araw na ito. Salamat po in Jesus' name. Amen and amen. Okay, purihin ng Diyos, mga kapatid, at yan po ang ating tinalakay ngayon, paano harapin ang hamon ng buhay. At sa parte nga, mga kapatid, sa isang linggo po, kung papahintulot ng Lord yung continuation nito po, or meron ko isa kasi na continuation ng isang pinreach ko noong nakaraan po, baka maging ito naman natin tatalakay. Hindi ko alam kung pagsasalitin ko po. Pero bahala ng Lord. Importante po, mga tatay, yung sinabi ng Lord sa atin, stretch out your faith. Unat ang ating kamay, iunat ang pananampalataya, stretch ang pananampalataya para maabot natin ang gusto natin abutin. Salamat po sa inyo lahat and may God bless you all.